Sabi nila, ang Noche Buena ay gabi ng liwanag, gabi ng tawanan, gabi ng pagsalo-salo ng pamilya. Ngunit sa ilang lugar, lalo na sa mga baryong malayo sa syudad, hindi lang pamilya ang naghihintay sa pagkainan. May mga bisitang hindi inaanyayahan, may mga pangalan na hindi dapat binabanggit, at may mga tradisyong sinusunod hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa takot. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa handa. Hindi rin ito tungkol sa Pasko. Ito ay tungkol sa isang pamilyang minsang may iniwan sa mesa at sa gabing siningil sila ng alaala. At kung ikaw ay kasalukuyang nakikinig habang naghahanda para sa Noche Buena, isang payo lang, huwag kang hihiwalay sa mesa kapag tumunog na ang alas 12. Tuwing sasapit ang Disyembre 24, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa Barangay San Roque. Hindi ito ang katahimikang payapa, kundi ang uri ng katahimikan na parang may hinihintay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mateo, 32 taong gulang, at 16 na taon na akong hindi umuwi sa probinsya. Ngunit ngayong taon, wala na akong choice kundi bumalik. Patay na si Lola Ising. Ang bahay niya, ang bahay namin kinakatakutan noong bata pa kami. Ang kailangan kong balik-balikan. Nasa dulo iyon ng barangay. Luma, kahoy. May kisame na tila laging may naglalakad kahit walang tao. At higit sa lahat, iyon ang tanging bahay sa lugar na laging may handa tuwing Noche Buena, kahit matagal nang walang nakatira. Pagdating ko ng alas 6 ng gabi, nagsisimula ng magsindi ng mga ilaw ang buong barangay. May parol sa bawat bahay, may halakhakan, may amoy ng hamon, keso di bola, at spaghetti. Ngunit sa bahay ni Lola Ising, walang ilaw, walang parol. Ngunit may nakabukas na pinto. Hindi pa yan nagsasara. Bulong ng kapitbahay naming si Aling Remy habang tinutulungan akong magbuhat ng bag. Simula nang mamatay ang lola mo, tuwing Disyembre 24, may naghahanda pa rin dyan. Napatingin ako sa kanya. Sino po? Sagot ko. Hindi siya sumagot. Tumawid lang siya sa kabilang kalsada, sabay senyas ng krus. Sa loob ng bahay, malamig. Hindi dahil Disyembre, kundi dahil parang walang hangin. Parang pinipigilan ang paghinga ng loob. Sa gitna ng sala, naroon ang mahabang mesa. At may handa, kumpleto. Lechon, spaghetti, pansit, fruit salad, at isang plato na may kanin at ulam, hiwalay sa iba. May pangalan ito sa tabi neto. Mateo. Nanlamig ang batok ko. Hindi maaari, bulong ko. Patay na si Lola Ising. Wala nang ibang nakatira rito. At higit sa lahat, ngayong gabi lang ako uuwi. Naalala ko ang bili ni Lola noong bata pa ako. Kapag Noche Buena, huwag na huwag kang hihiwalay sa mesa hanggat hindi tapos ang alas 12. Akala ko noon, pamahiin lang. Pero tuwing may batang lalabas ng bahay bago mag-12, kinabukasan, may lamay. Laging sinasabi ng matatanda, may nadagdag sa bisita. Alas 11:30, may naririnig na akong mga yabag sa kisame. Isa, dalawa, tatlo. Parang umiikot sa ibabaw ng bahay. At mula sa kusina, may tunog ng kutsilyong hinihiwa ang karne. Hello? Sigaw ko. Walang sumasagot. Ngunit may isa pang upuang dahan-dahang umaatras. Parang may uupo. Unti-unting napupuno ang mesa. May mga platong biglang nadadagdagan. May mga basong tila may humihigop.
Naririnig ko ang mahinang bulungan, mga boses ng pamilyar, boses ng mga kapitbahay naming matagal ng patay, boses ng pinsan kong nalunod, at boses ni Lola Ising. "Mateo," mahinahon niyang tawag. "Kumain ka na, maghahating gabi na." Tumayo ako. "Lola, patay na po kayo." Tumigil ang lahat. Biglang naging malamig ang paligid. Lumitaw siya sa dulo ng mesa. Ngumiti. Ngunit, ang ngiti niya ay hanggang bibig lang. Walang mata. Itim ang loob ng mukha. "Hindi kami patay," sabi niya. "Mga bisita lang kami." Tumunog ang orasan. 12:00 na. Sabay-sabay silang humarap sa akin. "Simula na," bulong ng lahat. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko. May humawak sa paa ko. May humila sa akin papunta sa mesa. "May kulang pa," sabi ni Lola. "Isang buhay." Biglang bumukas ang pinto. "Mateo!" Si Aling Remy. May hawak na rosaryo. "Lumabas ka! Huwag kang uupo dyan," sabi ni Aling Remy. Sumigaw ang mga nilalang. Nagbagsakan ang mga plato. Namatay ang mga kandila. At sa huling lakas ko, tumakbo ako palabas. Kinabukasan, umalis ako ng barangay. Hindi na ako lumingon. Ngunit bago ako tuluyang nakasakay ng bus, narinig ko ang usapan ng mga tao. "Buti, may nakaligtas this year." "Oo nga, kasi tuwing Noche Buena, kailangan nilang may makasalo." Ngayon, Disyembre na naman, at may imbitasyon akong natanggap. Walang pangalan ang nagpadala. 3 salita. "Kumain ka na." At alam kong kahit saan ako magtago, kapag Noche Buena, may handang naghihintay. Ang Noche Buena ay para sa pamilya, at ang pamilya hindi kailanman nakakalimot.